pinag-aayunuhan po ng mamahabang ayuno yan. Hindi po pwedeng aawit na hindi nag-aayuno, minamahal. Huwag po tayong magpalusot. Naalala ko yung kapatiran na nagpalusot. Wala namang makakita sa kanya, so nag-join siya sa crowd, umakyat. Adolfo Choir yun, nung nasa Tugigaraw pa kami. Umakyat sa likod. Tapos, kumanta. Kung mga tuwang-tuwa siya, nakakanta siya. No? Wala naman nakakilala sa kanya. Kailan nung pag-uwi na, napapansin niya minamahal doon pa lang sa Maynila after ng gawain, nahirapan siyang umihi. Pero nauuhaw naman siya. So, inom siya ng soft drinks o tubig, kumain. Napansin niya, para lumalaki na yata yung tiyan niya. Hanggang napunta ng Bayongbong, pagdating ng Bayongbong, pagdaan ng Bayongbong, nakakita siya ng hospital, yung Veterans Hospital dyan. Sabi niya, hinto muna. I-admit ko muna sarili ko, parang hindi na ako makaabot sa ano. Hindi ko na lang mentionin yung outstation na pinanggalingan niya, minamahal. Parang pakiramdam niya, hindi na siya makaabot. So, nagpa-check up siya. So, para makaihi, nilagyan siya ng katiter. Sa madalit sabi, minamahal, umuwi siyang nakakatiter na hindi naman siya nakakatiter. So, iniisip niya, paano? Galing ako sa gawain. Palagi niyang naiisip yung choir. Isa po siyang adults choir. Kumanta naman ako. Yung pala, maya-maya na naramdaman niya, kumanta pala siya na hindi karapat-dapat. Pinalo siya kaagad. Amen. So, kasi pag hindi po siya pinalo kaagad, hindi siya pinalalahanan, masanay. No, masanay magsinungaling. So, ang mga sinungaling ay hindi makakapasok sa langit. Amen. Saan ang mga sinungaling? No, di ba? Impyerno. Natin ang ating Diyos na buhay. Buksan po natin, minamahal, ang Leviticus chapter 25 verses 8 to 10. From the book of Leviticus chapter 25 verses 8 to 10. Kenley? Amen, praise the Lord. Dito po sa Levitico, Kapitulo 25, versikulo 8 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. At bibilang ka ng 7 sabat ng taon, pitong taon. At magiging sa iyo'y mga araw ng 7 sabat ng mga taon. Sa makatuwid, bagay 49 na taon, kung magkagayoy mga utos ka ng lumibot sa bayan, ang pakakak na matunog, sa 10 araw ng 7 buwan, sa araw ng pagtubos ng patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo, sa Gis, at ipanggingilin ninyo ang 50 taon, at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumataan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo, at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari, at sa bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Sabi dito sa Leviticus chapter 25 verses 8 to 10, and thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall ye make trumpet sound throughout all your land, and ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his position, and ye shall return every man unto his family.
So, ganun kaimportante ang Jubilee year ng mga Hodyo. 50th year. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, itong taon na ito, minamahal, ay Jubilee year natin. Amen? So, lahat ay nasa mood ng pagtatagumpay. Everybody say, praise the Lord. Wala pong Krisyanong talunan, minamahal. So, malayo pa yung ating, hindi na matawag malayo dahil ilang tulugan na lang, no? Amen. So, nandyan yung ating paghahanda. Sabay-sabay ng mga pag-aayuno. 20 days for the finest choir, 10 days ang youth choir, and 5 days ang adults choir. Bago kayo kakanta, bago kayo makikisa sa mga choir ng buong mundo. Amen. Hindi lang po Philippines, minamahal ang mga choir na kakanta dyan panahon na yan. May galing Amerika, may galing Europe, Australia, no? Lahat na kasulok-sulukan ng mundo ay kasama po nyo, kasama natin na magpupuri sa ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, napaka-importante po yan, minamahal. Sa lahat na okasyon na ating pong naatinan, ito po yung pinaka-espesyal. Amen. So, baka yung iba, hindi pa nagpalista, ha? Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Dahil yung 50th year na yan, hindi po yan normal na selebrasyon. Nabasa po natin kanina, ang mga Hodyo, pag nag-celebrate sila ng Jubilee, 50 year, yung mga alipin ay pinapalaya. No? Bumabalik sila sa kanilang mga pamilya. Di ba? So, nandyan yung kalayaan, nandyan yung kapayapaan, nandyan yung tagumpay. Yan po yung essence, minamahal ng 50 year, golden year celebration. So, pinaghahandaan po yan. Hindi lang po yan pagtitipon na nagtitipon lang tayo.
Naalala ko yung nakasama kami ng mga sundalo at kapulisan sa bundok ng Caraballos Mountain dito sa may dugtong ng Sierra Madre. Training ground ng NPA yun. Nung tinanong ng mga sundalo, yung spokesman ng sundalo, yung nagsalita, sino nakakita ng NPA? Wala nakakita. Lahat sila, wala. Nung pumalit yung pulis, wala pa rin. Pumalit yung taga-NECA, yung intelligence, wala pa rin umamin. Tinakot na nila. Lahat ng mga dala naming mga relief, karton-karton, para sa inyo yan. Pero hindi kayo nag-cooperate, dadalhin namin pabalik yan. Wala pa rin. Kahit hindi ibigay. Nagsalita na yung dati NPA. Wala pa rin umamin. So sabi nung dating NPA, area ko to, kilala ko kayo. Palagi akong pupunta dito. May sumagot, ikaw lang ang kilala namin, sir. Pero yung iba, hindi naman namin alam na NPA pala yun. Ganon sila magpalusot. Wala talaga. Nung tayo na ang binigyan ng pagkakataon, magsalita, simple lang. Ang tinanong ko, sinong gusto ng langit? Nagtaas ng kamay lahat. Pagtaas ng kamay, sabi ko, ang mga sinungaling ay itatapon sa impyerno. Ibaba yung hindi nakakita ng NPA. Walang nagbaba, nakataas pa rin. Kasi gusto nila ng langit. Amen. O, kung sila nga binamahal, sila na bihira lang makarinig ng salita ng Diyos, takot papunta sa impyerno. Tayo pa kaya na naranasan natin, nagtatamasa tayo ng mga blessings galing sa mahal na Panginoon. Amen. So, mahaba pa ang panahon, minamahal. Huwag po natin ipuspon. Mag-start na po tayo sa Monday ng fasting. Yung iba naman, sa tagal ng panahon in-announce, ngayon pa sila nagkarakara. Hindi po sila nag-ipon. Kung nag-ipon sana, nag-set aside sana sila ng 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos. So, hindi sana sila mahirapan na nabigla na 10 kami, brad, tag 1.5 yung renta. Magkano yun? 15,000, no? Hindi basta-bastang hagilapin yung ganong laking kahalaga kung hurada-hurada ngayon, may namahal. Pero kung talagang pinaghandaan mo yan, last year pa, so, yung mga, sa ibang lugar nga, last year pa, nakabook na sila sa hotel, nakabook na sila sa eroplano. Kung ngayon ka kukuha ng ticket ng eroplano, tag 10,000, 12,000. Samantala, pag may promo, makuha mo lang ng 1.5. Pero kung hurada-hurada, mahirapan ka na ng 5,000. Talagang sagad na yung presyuhan. Kailangan in advance. Alam mo naman na mangyayari yung mga bagay na yan, ay yan po minamal ay pinaghahandaan. Amen. Pinaghahandaan nga natin ang langit. Hindi nga natin alam kung kailan ang rapture. Pinaghandaan natin yan. Kaya pa kayang fix yung date, minamahal. Alam natin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ano naman ang ating gagawin sa panahon na yan, minamahal? Sabi nga natin nabasa kanina, yung mga tao ay pinapalaya. So, tayo ay malaya na. Sino yung papapalayain? Sino yung mga ibalik sa kanilang mga pamilya? Yung mga hindi pa naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen. So yan po minamahal ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aayuno. Mayroon tayong prayer and fasting for the unbelievers. Sino itong mga unbelievers? Yung pong mga kababayan natin, mga naliligaw ng landas. Iba yung kanilang sinusunod.
Bulag ang leader, ang mga followers, mga bulag din. Amen. Pag sabihin ng leader, punta tayo sa lansangan, mag-rally tayo, nandun ng mga followers, mag-rally din. Punta tayo sa lansangan, dahil doon ng Panginoon. Yun. Kahit nilagyan na ng, pinaikutan na ng glass yung kanilang Kristo doon, minamahal. Doon na lang sa glass nila pinapahid-pahid yung kanilang mga panyo. Tapos ibato yung panyo, yung mga towel, ipahid doon, ibalik. Hindi naman nila binalik doon sa nagbato kung sino makasalo doon. Yun yung sa siksikan ng mga tao. Wala naman silang nakuha doon, minamahal. Umaasa sila na wala naman silang inaasahan. So, tayo ang gagamitin ng Malapinoon para gabayan sila sa tamang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil mayroong daan na tila matuwid. No? Kung tutuusin, kung ating obserbahan, sabi, hindi kaya maawa ang Malapinoon sa kanila? Nagsasakripisyo din sila. Mayroon silang mga panata para magbagong buhay, para gumaling ang kanilang mga sakit. Pero sabi nga ng Proverbio 4:12, may daan na tila matuwid. There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death. Kamatayan. Basahin nga natin. Proverbio Kapitulo 4, Kapitulo 14, versikulo 12. 14-12 ng Kawikaan. Dito po sa Kawikaan, 14 ang talatay 2. 12 po. Ay 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Kamatayan. Na? Tila matuwid. Okay naman lang ang ginagawa namin. Oh. Makinabang din kayo. O, di ba? Ganon din ang rason. That's the reasoning of yung mga tinatawag na mga aktivista. Hayaan mo na lang kami dito. Makikinabang din kayo. Hayaan mo kami mag-rally. Hayaan mo kami magprotesta. Dahil pag ibigay ng gobyerno yung aming hiningi, tayong lahat makikinabang. Hayaan mo kami magrebelde. Hayaan mo kaming lumaban sa gobyerno. Pakipagpatayan. At the end of the day, makinabang din kayo. Sumuporta lang kayo. Magbigay lang kayo ng kape, magbigay lang kayo ng bigas, ganon. Pero anong nangyari? Kamatayan. Amen. Ha? Kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Ang feeling nila minimal, sila po'y bayani. Martir. Okay lang kung martir ka sa pananampalataya. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa akin ang buhay para kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen. Kasi mayroong life after death. Ibinuhis mo yung buhay mo alang-alang sa Panginoon. Katulad ng mga naranasan ng mga unang Kristiyano. Si John the Beloved, siya po'y tinapon doon sa isla na walang katao-tao. Walang nakatira. Pero nagiging blessing in disguise nung nandun siya sa isla ng Patmos. Doon ni-reveal na Malapinoon ang mangyayari sa huling araw. So siya yung sumulat sa Book of Revelation, yung mga lahat-lahat ng mga nakasulat dyan. Pero hindi basta-bastang isinulat dyan. Hindi po si John the Beloved, minamahal, na sumulat sa Revelation na yan, na nakaupo, nakaharap sa computer. Na mayroong tagahatid sa kanya ng snack, pagkain. Isinulat po niyan, ni-reveal po sa kanya yan sa panahon na siya ay nandoon sa isla na walang katao-tao.
nasa gutom, sa uhaw. Kasi nasa persecution ng church nung panahon na yon. So, nireveal ng malapi noon sa kanya. At tayo ay nagbabasa na lang ngayon. No? Prepared na lahat yan. No? May mga ginamit ng malapi noon para ma-preserve ang Word of God. Pag hindi pa rin natin masunod ito, minamahal, kasalanan na natin, hindi na kasalanan ng sino man. Amen. So, pahalagahan po natin ang salita ng mahal ng Panginoon. Huwag po tayong maging tamad sa pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Dahil mayroon pong tinatawag ditong ignorance concerning Christ. No? Marami pong mga taong ignorante sila patungkol kay Kristo. Sa kapanahonan ng mga apostol, hindi pa uniform yung kanilang pananampalataya. Nung kasama pa nila ang mahal na Panginoon. Ang iba, ang paniwala sa ating Panginoon ay isang magaling na guro. Propeta. Doon pala napatunayan na siya pala ay Panginoon at Diyos nung siya ay namatay at sa ikatlong araw nabuhay mamuli. Dahil sinabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Napatunayan nila na Diyos nga si Kristo. Dahil natupad yung kanyang sinabi, patayin niyo ako at bubuhayin ko ang aking sarili sa ikatlong araw. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. So, sa ating kapanahunan ngayon, yung kondisyon ng mga apostolis noong unang panahon, kumbaga history repeats itself. Yan din po ang ating na oobserbahan. May mga Kristiyano na ang pagkakilala lang kay Kristo ay propeta lang. No? May mga religious group na gano'n. Propeta lang siya. May iba naman, he is more than a prophet. Pero hindi siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Diyos anak siya. Hindi siya ang Almighty God. Hindi siya ang God the Father. No? Mayroon namang nagtuturo, tao lang siya. Tao lang. Pero hindi pangkaraniwang tao, pero tao lang siya na hindi pangkaraniwan. Yun ang kanilang katuruan. So, sabi ng malapi noon, I will build my church. Yung church na yon na kanyang bubuuhin sa huling araw ay kilala siya at kilala niya sila. Amen? Amen? Oh, di ba? Sa Revelation chapter 21 verses 6 to 7, sila ay magtatagumpay at ako'y magiging Diyos nila at sila ay magiging anak ko. Oh, tingnan mo. So, mayroon akong tinanungan ng ganito, minamahal. Kapatid ko mismo, dati iglesia. Sabi ko, sino yan na nakaupo sa trono na nakita ni John D. Beloved? Sabi niya si Kristo, kasi ang Ama hindi nakikita. Tama ka, sabi ko. Tama. So anong sinabi? Basa na naman siya ulit, sunod na bersikulo. Nung nabasa niya na Diyos pala siya, yung nakaupo sa trono. Oh, magaling din magpalusot. Sabi niya, teka muna. Magtanong muna ako sa aming ministro. Ganon sila eh. Pag maipit, tanungin ko muna ang aming ministro. Di, sige, magtanong ka. Tanong ang ministro. Pagkita namin uli, anong sabi ng ministro nyo? Darating daw ang panahon ng Ama, makikita na siya. Mayroon na siyang katawan. Sabi ko, tama yung ministro nyo. Dahil ang katawan na yon, yun si Jesus, ang makikitang katawan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Kaya lang huli ng lahat. Pag makita nila na ang Ama ay may katawan na, ay, Diyos ka pala, Kristo. Akala ko tao ka lang.
Pero nasa impyerno sila, makita nila, oy, si Kristo, nasa trono, Diyos pala. Sabi kasi ng aming mga ngaral, tao lang. Pareho silang naglangoy-langoy sa dagat-dagat ng apoy, huli na ang lahat. Amen. O, ating basahin. Revelation chapter 21, verses, umpisahan sa 5, 6, and 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, 5 hanggang 7, ganito po ang sinasabi. At yaong nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat na tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Sa 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Sa 22:3 hanggang 4. The Lamb, Lamb and God is the same. Nakaupo sa isang trono. 3 hanggang 4 ng Revelation chapter 22. Dito po sa Apokalipsis 22, 3, 4. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. Amen. Everybody say praise the Lord. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it. The throne, hindi po thrones. Ang luklukan, hindi po mga luklukan. Hindi po mga trono, isa lang. Ang trono, the throne of God and of the Lamb. Yung isang trono na yon ay trono ng Diyos at ng Kordero. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi pa dito, minamahal, and His servants shall serve Him. Amen. Amen. Hindi po serve them. Hindi po sinabing their servants. His servants shall serve Him. Hindi pa nila talaga naunawaan yan. Book of Revelation na po yan, minamahal. Ni-reveal na, nagpakilala na ang mahal na Panginoon. At sa huling talata, sabi niya, He which testified these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Sino po yung darating? Ang Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hindi po siya tao lang. Tao siya dahil nagkatawang tao. Sabi ng unang Korinto 15:47, the second man is the Lord from heaven. Ang ikalawang tao ay ang Panginoon galing sa langit. Amen. Kahit gaano pa kaganda yung mga kapilya, kahit gaano pa kalaki yung mga katedral na yan, kahit puro paginto yan. Sabi nung kausap kong pare, alam mo Brad, ako ay isang Jesuit priest. Hindi ka pwedeng maging Jesuit kung hindi ka makapunta sa Vatican. Piling-pili kami. Doon kami nag-training. Ang Jesuit priest ay sundalo ng Vatican yan. Pare kami pero training namin mas mahigit pa sa CIA, sabi niya sa akin. Doon ako nakakita na doorknob. Doorknob, alam mo yung doorknob, yung iniikot natin pag bago tayo pumasok sa kwarto? Hindi po gold-plated sa Vatican.
gold talaga. Gold, pure, yung doorknob. Kung makakita ka doon ng mga altar, ng mga corona, hindi po plated yon. Gold talaga. Pero ano sabi niya sa akin? Kahit nakita ko doon yung mga pure gold, mga precious stones, pero hindi ko masasabing sa Diyos kami. Doon ko rin nakita ang kabulukan. Buti pa dito sa Pilipinas, seryoso pa ang mga kaparian na iba. Ang mga kababayang Katoliko, seryoso sila. No? Yung mga sinulog, yung mga nagproposisyon sa Black Nazarene, mga piyesta-piyesta, talagang religious talaga, devoted sila. Pero pagdating niya sa Vatican, baliktad lahat yung kanyang nakita. Baliktad. At sa kanya ko narinig, sa bibig mismo lumabas nung pare na yon, isang Jesuit priest, sabi niya, my religion is satanic. Tingnan mo. Lumabas siya. Nag-proceed siya ng law. Kasi yung pare, pag mag-proceed ng law, konti na lang yan. Kasi parang mga batas din kasi pinag-aralan nila yan within 12 years. Bihira lang silang nagbubukas ng Bible. Puro mga canon law. Mga batas-batas din ang pinag-uusapan nila dyan. So, sabi niya, hindi pa hulin lahat. Pero naniniwala ako na mayroong talagang, sa huling araw, mayroong talagang grupo na kukunin ng Panginoon, sabi niya. Babalikan. Maya-maya dumating yung auntie niya. Father, galing ko sa ospital. Wala nang kagalingan ng sakit ko. Bigla kong tinuro ng pare na yun. Si Brother Danny, may himala sa kanila. Jesus Miracle Crusade. Magpa-pre-over ka sa kanila. Kasi televiewer pala yung pare na yon. So, ibig sabihin, ang ating po mga minamahal ng mga kaparian, mga kamadrihan, mga Pilipino, secret follower pala ng mahal na pastor. Nanonood sila sa TV program. Amen. Everybody say praise the Lord. So, pag manood ka talaga sa TV program, sa YouTube, mayroon mga preaching ang mahal na pastor dyan, mabuksan talagang unawa mo. Kasi, may power yan eh. Hindi po nagpipreach ang mahal na pastor na walang fasting and prayer. So hanggang ngayon, nanatili yung anointing. Amen. Ating pong beloved Sister Precious Andres, sabi ng doktor, operahan siya, uli, naoperahan siya ng appendix, operahan sa uli dahil nagkabuhol-buhol yung kanyang bituka at lumubo na maga. No, nung ibinalik yung bituka niya, hindi na i-plaster, namaga, lumubo. Pero sabi ng doktor, tinapat ang kanyang parents, pwede siyang madisgrasya during operation, kalagitnaan ng operasyon or after operation. Kasi hinang-hina na siya, minamahal. Nandidilaw na siya. Naka-oxygen siya. Pero hindi talaga pwedeng hindi operahan. Kasi wala talagang ibang way kundi buksan uli ang tiyan niya at i-plaster yung mga bituka. Nagdesisyon siya, ayaw na niyang magpa-opera. Yung panggasto niya, minamahal sa operasyon, binigay niya sa Malapinon by faith. Ayaw na niya magpa-opera. Nung sinuri siya uli ng doktor, sabi ng doktor, it's a miracle. Umayos ng kosa ang mga bituka mo. Hindi lang po minamahal yun ang sakit niya, nag-complicate na. Mayroon na siyang heart enlargement, mayroon na siyang pneumonia, naapektuhan na yung baga niya, lumiit yung baga niya. Pero lahat yun, biglang nawala. So anong ginawa niya? Pumirma siya.
ayaw niyang magpa-opera, umuwi, nanood sa preaching natin mahal na pastor sa YouTube. Sumabay sa pagpupuri na kanyang napapanood sa ating pong mga nakapost sa social media, mga kanta ng mga choir sa main church, mga preaching. Yun lang ginawa niya. Nung sinuri siya uli, negative na lahat. Amen. Instead na bigyan siya ng resita, inoferan siya ng trabaho. So, yan ang Diyos natin, totoo buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yan po ang ating patuloy na sinasabi, pinapangaral, sinishare. Si Kristo ay Diyos. Amen. Hindi lang po siya Diyos. Siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Before Abraham was I am. Wala pa si Abraham, nandyan ako. If you do not believe that I am He, ye shall die in your sins. So hindi naman natin pwedeng panoorin lang sila. Ha? Kaya mo bang tingnan na lalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy ang mga loved ones nyo? Na wala kayong ginawang hakbang? Amen? Everybody say, praise the Lord. So, patuloy yung ating pangaral. Kahit nakukulitan sila sa atin. Pagdating ng panahon, doon na sila magsisi. Sana nakinig ako. Yung pala makulit yung kaibigan ko. Yung pala na talagang pinipilit akong dalhin sa gawain. Sa langit pala sila. Diba? So hindi ka na ang sisihin. Sila na yung magsisi sa sarili nila. Kasi marami talagang mga ignorante ngayon about our Lord Jesus Christ. Ignorance concerning Christ. Sabi ng John 1:10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. O, tingnan mo. He was in the world, and the world was made by Him. So, sino ang lumalang sa mundo? Siya. Amen. Oo. So, mag-ingat kayo sa mga translation na Tagalog. Ang nakalagay diyan, ang mundo ay ginawa sa pamamagitan niya. Iba na po ang kahulugan ng pamamagitan. Through Him. Iba po yung by Him at saka through Him. Amen. Iba po yung kahulugan sa pamamagitan. Halimbawa, gumaling yung sakit mo sa pamamagitan ng prayer ng mahal na pastor. Nakadalo ka sa krusada sa Kawayan nung year 2000 at nailihans ka sa pamamagitan ng prayer ng mahal na pastor, gumaling ka. Yun yung kahulugan ng sa pamamagitan. Iba po yung by Him. Si Kristo mismo ang gumawa. Sabi nga dito minimal, and the world was made by Him. Ang mundo ay ginawa niya, hindi sa pamagitan niya. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Tapos sila ngayon yung sumisigaw, mag-rally daw sila ng kapayapaan. Wala nga silang kapayapaan, tapos sila pa yung mag-rally ng kapayapaan. Amen? Parang nag-pistok ba? Nag-uusap pa about pistok. Yung nag-uusap, puro may mga armas. Paano sila magkaroon ng peace? Puro may baril. Puro walang peace sa puso nila. Puro may galit, may puot. Hindi talaga magkaroon ng peace. Pagkatapos ng pistok, gera uli. Amen. Para kang nagpapakain na ikaw naman ay gutom. Ano ipakain mo? Gutom ka. Walang-wala ka. Anong i-offer mo na kapayapaan na ikaw mismo wala kang kapayapaan? Dahil hindi mo kinikilala si Kristo. Si Kristo ay Pangulo ng kapayapaan. Sabi ng Isaiah 9:6.
Hindi lang po siya Pangulo. Siya ay makapangyarihang Diyos. Atin pong basahin. Isaiah chapter 9 verse 6. Atin pong sounds. Dito po sa Isaiah 9 ang talatay 6. 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Paano mo mai-offer ang kapayapaan na hindi mo kinikilala ang Pangulo ng kapayapaan? Na siya ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So sa 4:10 ng John, Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that sitteth to thee, give me drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Siya ay magbibigay sa iyo ng living water. Hindi nakilala ng babae na yon na ang Kristo na kanyang kausap, siya na po yung tinutukoy, minamahal. Sa 8:19 ng Juan, then said they unto him, Where is thy father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father. If he had known me, ye should have known my Father also. Atin pong basahin yan. 8:19 ng Juan. Dito po sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 19, ganito pong sinasabi, Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako, ni aking ama. Kung ako'y inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa 9:30 ng Juan pa rin, at pakihanda ang 14:9, ang huling talata 13:27 ng mga gawa. Dito po sa Juan 9 ang talatay 30, sabi rito, Sumagot ang tao sa kanila'y sinabi, Narito nga ang kagilagilas na hindi nyo nalalaman kung siya'y taga saan, at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Amen. The man answered and said unto them, Why, herein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes. Pag hindi pala buksan ng ating mga mata, kung hindi buksan ng malapino ng ating isipan, hindi natin makikilala si Kristo. Kung bulag ang mga ngaral, bulag din lahat ng mga followers. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, saan mapunta yung mga bulag yung umakay? Saan mapunta yung mga naakay niya? Di ba? Pag mahulog sa bangin, pareho silang mahulog sa bangin. Amen. Amen. Tapos magpalusot pa. Wala naman daw litra por litra. Nabawal ang sigarilyo sa Biblia. Wala naman daw litra por litra. Gusto talaga litra por litra na nakalagay doon. Bawal ang sigarilyo. Sabi ng Biblia, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pag sirain mo ang iyong katawan, sisirain ka rin ng Diyos. Amen. Yan ang nangyari. Ayun, mga cancer,
Daming mga sakit. Dahil, wala eh. Mali yung kanilang pagkakilala, mali yung kanilang narinig na aral. Dito sa Jesus Miracle Crusade, isipin mo pa lang, na balikan mo lahat ng mga bisyo mo, may paalaala na ng mahal na Pinoon sa iyo. Amen. Makatingin ka lang sa alak, sa beer, hindi ka pa uminom, nakatingin ka pa lang, may palo na sa iyo. Ganyan kabuhay ang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sa 14:9. At pakihanda ang mga buhat 13:27. Huling talata. Dito po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 9, ganito pong sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y iyong kasama at hindi mo ako nakikilala? Filipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath sent me hath sent the Father. And how sayest thou, then show us the Father? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang mga ginagawa ko, hindi akong gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ibang Diyos ang gumawa ng himala. Hindi po Diyos anak. Wala pong Diyos anak sa Bible. Iisa lang Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. But unto us, tayo mga tunay na mga Kristiyano, there's only but one God. Iisang Diyos lang ang ating pinapaniwalaan, hindi po tatlong Diyos. Mali kasi ang mathematics nila eh. One God the Father plus one God the Son plus one God the Holy Spirit equals one. Kailan ka ba nakapag-aral ng ganong klaseng mathematics? 1 plus 1 plus 1 equals 1. Kahit grade 1 siguro, bago lang naturuan, pag tanungin mo, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pwede siguro times, di ba? Kahit times 1 million pa. Kailang, a million times pa, paulit-ulit, 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1, a million times 1, 1 pa rin. Amen. Ang isang Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. At nung umakyat siya, bumaba ang kanyang espiritu. Roma 8:9, ang walang espiritu ni Kristo ay hindi sa kanya. Pag wala kang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng Diyos ay espiritu ni Kristo. Roma 8:9, pag wala kang espiritu ni Kristo, hindi ka sa kanya. Isabihin mo, ikaw ay iglesia. Pero hindi ka naman naniniwala na si Kristo ay Diyos. Paano papasok si Kristo sa iyo? Tao lang siya. Kailangan papasok sa iyo ang espiritu ni Kristo. So papasok lang sa iyo ang espiritu ni Kristo pag kilalanin mo siya ang Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Huling talata. 13:27 ng mga gawa. Kindly. Dito po sa gawa 13 ang talatay 27, sabi rito, sapagkat silang nanganahan sa Jerusalem at ang mga piniro nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya. Amen. Ayun, tinupad nilang hatol sa Kanya dahil hindi nila kilala. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they know Him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning Him. Dahil hindi nakilala eh.
ang Kristo na pinako niyo sa krus, siya ang Panginoon. Amen. Siya ang tagapagligtas. So nung narinig ng mga tao yon, minamahal, at yung mga tao na yon na unang napangaralan ay mga taong silang sumigaw na ipako si Kristo sa krus. Silang nagpako sa Kanya. Sino yung nangunguna sa pagsigaw? Pangulong Pari. Chief Priest. So yung Roman governors nung panahon na yon, naghugas ng kamay. Sigaw ng sigaw yung mga pari, pako siya sa cross. So nung narinig nila na Panginoon pala yung pinako nila sa cross, yung nabuhay na mamuli, anong gagawin namin? Anong sabi ni Pedro, San Pedro sa kanila? Magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Hesukristo para mapatawad ang kanilang ginawa at sila ay makapasok sa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero ang salita ng Diyos, minamahal, ay sa ibang mga bansa, yung mga bansa na tinatawag nating mga industrialized na, sabi nila na advance ang technology, ang salita ng Diyos ay parang fairy tale na lang sa kanila. Parang kwento-kwento lang. No? Kasi nakapagpagawa na sila ng sasakyan, nakapunta ng buwan. No? Nakakapagawa sila ng mga armas na pwedeng tirahin nila yung kalaban sa Europe, na pwedeng tatakbo for how many miles away. Ganun ang technology nila. Kaya lang, hindi nila mapigilan pag ang Panginoon na magalit. No? Isang spark lang ng apoy, umpisa naman talaga yun, spark lang, di ba? Isang bahay lang muna nasunog, thousands na ngayon ang nangasunog. Tuloy-tuloy pa yung apoy dahil yung hangin hindi umalis. Yung hipo-hipo ng hangin na ang napakalakas, yun yung nagpapalakas sa apoy. At nilamon lahat ng mga bahay. Sunog yung mga malaking puno. Makita mo dun yung mga fast food na mga building, na mga hotel, mga mansion, naging abo. Ganon. Sample pa lang yan. Sabi nga ni Mahal Pastor, pagdating ng panahon, itong mundo na to, ito yung magiging lake of fire. Lake of fire. Umiinit at umiinit ang temperatura. Nagbabagsakan ng yung mga bulubuntuking mga snow sa North Pole. Pag matunaw lahat yan, tataas ang tubig. May mga syudad na maapawan na ng tubig. Wala ng air condition ng mundo. Anytime, pwede nang sumiklab, pagliyab, masunog. Yung iba nga, nagplano na, pwede kaya sa Mars. May nag-offer, di ba, yung billionaire. Billions of dollars yung pera niya, siya yung pinakamayaman. Nag-offer siya kung sino yung gustong pumunta ng Mars, yung bagong mag-asawa. Sumakay daw sa spaceship at ihatid sa Mars. Wala nang balikan yun. Kahit ano lang iniisip ng tao. Mars, ang hina-hina naman ng isip nila. Bakit Mars pa? May inihanda ang malapi noon na bagong langit at bagong lupa. Amen. Magpakumbaba ka lang, be humble, magsisi, magbalik loob sa Diyos, paniwalaan ang salita ng mga propeta. Isinulat, ito po'y hindi basta-bastang salita, ito po'y isinulat ng mga propeta, dikta ng mahal na Panginoon sa kanila. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga ng Lucas 16:30-31, pag hindi maniwala,
kay Moises at mga propeta, kahit mayroon pang patay na babalik, hindi sila makakapasok sa langit dahil hindi sila maniniwala. So kailangan ang tao ay maniwala sa sulat ni Moises at mga propeta na nandito sa Biblia. Amen. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minmal, napakapalad natin. We are now celebrating the 50th year anniversary. Golden year anniversary. With signs, wonders, and miracles. Punong-puno ng himala, kababalaghan na purong-purong gawa ng mahal na Panginoon. So this is the true church of the living God. Ito ang iglesia ng mahal na Panginoon na sinasabi niyang itatayo na sa huling araw, I will build my church. Ang ibig sabihin, I will build my people. Yung mga makukupad ang isip, makikitid ang isip, akala nila ang itatayo, building. Ayun, nagkontisan sa pagtayo ng building. It's not building. Ito po'y, church is people. Tao. Nang punong-puno ng kapangyarihan. Labanan ang dyablo. Taong dati punong-puno ng bisyo, ngayon binago na ng mahal na Panginoon. Dati mga chain smokers, dati mga drug addict, bakla, dati tumboy, rapist, dati mga criminals, dati nagdaing na sa sakit na cancer. Tinaningan na ng doktor, pero nagbibilan na ng taon, pinagaling ng mahal na Panginoon. Itaas po ang ating makamayawitan po natin ng ating Diyos, may na mahal. Mapalad tayo. This is the true church of the living God. Ito ang tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Buhay ang Diyos natin. Totoo ang ating mahal na Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
sulat ng lapis sa papel. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ng pintura, hallelujah, hallelujah. Ang hiwagan at kapangyarihan mong tangan ay di mailalarawan ng matalino makilala. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo, Diyos Kahari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Kapangyarihan mo, walang katulad ang dakilang pag-ibig mo, Diyos Kahari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo, Diyos Kahari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po manalangin sa inyong mga pangailangan, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, at pong ipanalangin, minamahal, ang hallelujah, pangailangan natin, hallelujah, sa
nalalapit na 50th church anniversary, pinansyal na pangangailangan at tagumpay ng selebrasyon sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Hallelujah. At ipanalangin din po natin ang ating pong pag-ayuno ng mahal na Pinoon ang magbigay po sa atin ng malusog at malakas na pangatawan. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pamalapin humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mang may naisip na gawa na banggitin may mga labi na hindi kaya ayas yung malapan patawan mo kami mahal na Pinoon. Suporta lang yan aming kagalang-galang at minamahal na pastor sa pumadalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama po namin sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hindi mo sa sickness and diseases, vices, problems, salvation and doubts, poverty, assault, sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po minmalay dumako na po sa ating pong announcement. Bigay ko ng pagkataon sa ating pong beloved brother Raymond.